Hi everyone! Ako nga po pala si Herlin Hipon Budol at syempre ginagampanan ko ang Binibining Marikit. Ako po si Marikit dito. Ayan, pag-uusapan lang natin yung tungkol sa mga scam-scam. Ang tanong dyan, anong mga klaseng scam ba ang meron dito sa Pilipinas? Una sa lahat, ang number one na usong-uso ngayon, ang love scam. Ano ba ang love scam? Ang love scam kasi talagang kahit sino pwedeng dalihin ito eh. Pwedeng mabiktima nito dahil syempre ang kahinaan natin ay ang mga malmahalan, puro emotions, mga pinapairal natin, puro kalandian, in short. Mapakitaan lang tayo o masabihan lang tayo o mabigyan lang tayo ng konting effort, talagang all out tayo kagad magmahal. So, konting arte lang ng mga taong nagpapanggap na sila yung mga pinoportray nilang mga imagination ng kausap nila. Yun yung mahirap eh. Yung parang nagpapanggap, may ganito yan. Hindi ko lang ma-explain, one by one ko. Meron kasing mga nang i-scam na talagang gumagamit. Kagaya nung sa Binibining Marikit, may mga nagpapanggap na gumagamit ng ibang picture pero hindi pala sila yon. Kundi may tao talaga nasa likod ng picture na yon. Meron naman mga nagpapanggap na talagang sila yung picture na yon pero hindi totoo yung intention na sinasabi nila sa inyo. So, yun yung mga klase ng mga taong trabaho na nila yung mang-scam, trabaho na nila yung manloko, kaya na nilang pakainin yung pamilya nila gamit yung panluloko, kaya talagang wala na silang konsensya. At sila na yung tipo ng taong, dalawang klase lang naman ng tao ang meron dito sa ibabaw ng mundo. Ang manluloko at ang nagpapaloko. So, ikaw na lang mamimili kung saan ka doon. Dapat sa gitna ka lang. Doon ka lang sa hindi ka manluloko at sa hindi ka nagpapaloko. Ito meron din ako mga kakilala na hindi lang about sa love scam. Dahil meron din yung mga kamag-anak na hack ba ang mga Facebook, yung mga sokmed nila, tapos manunulisit na parang, uy, kailangan ko lang kasi pwede mo ba akong padalan online ng ganitong amount? Kasi kailangan ko lang talaga. Marami ho akong kakilala dyan. Kasi meron na pong mga hacker na talagang yun din po talaga yung pinagpopokusan nila, minamaster nila. Makakuha sila ng mga donasyon galing sa mga taong nagmamahal dun sa taong nahack, ganun. Pwede rin tayong ma-scam personal. Alam nyo naman yung budol-budol gang. Ang budol-budol gang ay hypnotize, parapan, na parang kaya kitang i-hypnotize in one snap. Pero in short nun, na-scam ka lang. Na-scam ka na ba? Ako na-scam na ako ng dati kong manager. Wow. Na parang sinabi niya sa akin, ang alam ko kasi na parang pinatatak niya sa utak ko, kailangan ko muna tapusin yung isang buong taong kong trabaho bago ko makuha yung pera. Tsaka gumamit din ako dati ng dating app kung saan ko nakilala yung first shota ko. Pero feeling ko naman, hindi naman niya ako na-scam. Kusang loob ko pong binigay. Kusang loob ko pong binigay lahat ng mga yes po, totoo po ang narinig nyo. Naging babaeng bakla po ako, wala pong masama doon. Nagmahal lang po ako at talagang dilat po ang aking mata nung binigay ko po. Gising na gising po ako nung binigay ko po yung NMAX na motor at iPhone 12 na cellphone. Sabi niya po kasi babayaran niya pero hindi naman po pala. Pero okay lang po yun kasi araw-araw niya naman ako pinaglulutuan. Isa po yon sa mga example ng pang-i-scam. Pero feeling ko, dahil love ko po siya, hindi po pang-i-scam yun. Love po talaga siya. Wow! Ganon. Tapos yung nang-scam naman sa akin dati kong manager, naka-move on naman na ako. Kasi nung after ko nalaman na parang, ay mali pala yung ginawa niya sa akin. Pero mas maraming blessing yung binigay sa akin ni Lord. Kaya wag mo nang antayin na ma-scam ka bago ka bigyan ng blessing. Dapat matuto ka sa mga pagkakamali ng ibang tao para hindi mo nagayahin or maging aware ka na para hindi na mangyari sa'yo. So, dapat maging tapat. Wow! Ayan, shoutout nga pala sa mga scammers. Hindi ba kayo titigil? Alam nyo, magtrabaho kayo ng patas. Magtrabaho kayo ng talagang dugot pawis. Lumaban na lang tayo ng pantay-pantay. Ganun. Naging tapat ka lang, yun lang.